Noong 1986, nagbakasyon si Adelaide kasama ang kanyang mga magulang sa Santa Cruz. Habang ang kanyang ama ay abala sa isang laro, si Adelaide ay gumagala. Matapos iwasan ng isang lalaki na may hawak na karatula na may quote sa Biblia, bumaba si Adelaide sa ilang madilim na hagdan at napunta sa dalampasigan, kung saan nakita niyang may paparating na bagyo. Pagkatapos ay napansin niya ang isang inabandonang funhouse ng mga salamin at pumasok siya sa loob. Gumagala siya at nagulat sa peking kwagong laruan. Biglang nawalan ng kuryente at aksidenteng nabunggo si Adelaide sa salamin. Nagsimula siyang sumipol habang hinahanap ang labasan at sa gulat niya ay may sumipol pabalik. Sa sandaling iyon ay nabangga si Adelaide sa isa pang salamin, ngunit kapag lumingon siya sa kanyang refleksyon ay hindi ito gumalaw. Nang tuluyang lumingon ng ibang babae, nakatitig lang si Adelaide sa nakakatakot na pagkabigla. Noong 2019, isang nasa hustong gulang na si Adelaide at ang kanyang pamilya ay dumating sa kanilang tahanan sa Tag-Araw upang gugulin ang kanilang bakasyon. Sa tanghalian, sinabi ng kanyang asawang si Gabe sa kanilang anak na si Zora na hindi siya dapat sumuko sa pagtakbo dahil makakarating siya sa Olympics balang araw. Ang kanilang anak na si Jason ay nagsasanay ng magic trick ngunit nahihiya siyang gawin ito sa harap ng lahat. Inanunsyo ni Gabe na pupunta sila sa beach sa Santa Cruz at mukhang hindi masyadong masaya si Adelaide sa ideya. Naalala niya kung paano siya pinag-uusapan ng kanyang mga magulang pagkatapos ng insidente sa funhouse, sinabing 15 minutes lang siyang nawawala pero parang may PTSD pa rin siya. Gusto nilang ibahagi niya ang kanyang kwento ngunit tumanggi siyang magsabi ng kahit isang salita. Pinayuhan sila ng isang therapist na ipahayag ni Adelaide ang kanyang sarili sa pamamagitan ng sining, tulad ng pagsasayaw o pagguhit. Sa kasalukuyan ay nagtatalo sina Adelaide at Gabe dahil ayaw niyang mag-beach. Ipinaalala ni Gabe sa kanya na ito ang unang tag-init na dumating sila mula noong namatay si Lola, na kinukumbinsi siyang gawin ito para sa mga bata. Pagkatapos ay hinanap ni Adelaide ang kanyang anak at nakakita ng isang kahon na may ilang mga bagay siya noong bata pa. Isang larawan ang nagpapaalala sa kanyang mga araw bilang isang mananayaw, na nagpapakaba sa kanya na tumingin sa salamin. Ang sandali ay nag-ambala ng isang sumisigaw na si Jason, na nagtago sa aparador at na-trap. Matapos siyang palayain, pinaalalahanan siya ni Adelaide na huwag maglaro doon. Nang maglaon sa kotse, sinubukan ni Adelaide na mag-relax at mag-enjoy sa kanyang oras kasama ang kanyang pamilya, ngunit na-tense siya kapag nakita niya ang beach. Ibinabalik nito ang isa pang alaala ng pagtatalo ng kanyang mga magulang sa pangyayari nang hindi man lang siya makapagsalita. Natigilan siya nang makarinig siya ng ambulansya at napansin niyang dinadala ng mga paramedic ang isang patay na lalaki. Kinilala siya ni Adelaide bilang ang taong may tanda ng Biblia mula sa karnabal. Sa beach, tumambay sila kasama ang mga Tyler, bagaman hindi masyadong gusto ni Adelaide si Kitty at tinitiis siya dahil magkaibigan ang kanilang mga asawa. Hindi rin gusto ni Zora ang mga anak ni Kitty dahil masama ang loob nila. Gustong makipag-usap ni Kitty ngunit sinabi sa kanya ni Adelaide na mahirap para sa kanya ang pakikipag-usap. Palibhas ay napapaligiran ng napakaraming maiingay na tao, muling kinabahan si Adelaide at nauwi siya sa zone ng out hanggang sa muntik na siyang matamaan ng frisbee. Samantala, lumabas si Jason sa banyo at nakita ang isang lalaking nakasuot ng mahabang trench coat na may dugong tumutulo mula sa kanyang mga daliri. Sa sandaling iyon napansin ni Adelaide na nawawala ang kanyang anak at nagpanik, ngunit bumalik si Jason at ipinaliwanag na nagpunta lang siya sa banyo. Nang gabing iyon ay pinatulog ni Adelaide si Jason nang makita niya ang kanyang pinakabagong guhit, na nagpapakita ng dugo ang lalaki. Pagkatapos, sinabi ni Adelaide kay Gabe na gusto niyang umalis dahil ipinaparamdam sa kanya ng lugar na ito na parang wala siya sa sarili niya. Ibinahagi niya ang kwento ng insidente sa salamin, na ipinaliwanag na ang batang babae na nakita niya ay lumingon upang ipakita ang parehong mukha sa kanya. Si Adelaide ay tumakbo pabalik sa kanyang mga magulang, ngunit mula noon ay nag-aalala na siya na ang kanyang doppelganger ay babalik para sa kanya. Maraming mga kakaibang bagay ang nangyayari mula noong dumating sila at sa tingin ni Adelaide ay mga palatandaan sila. Nang sabihin sa kanya ni Gabe na huwag mag-alala dahil poprotektahan niya siya, nawalan ng kuryente. Pagkatapos ay dumating si Jason upang sabihin sa kanyang mga magulang na mayroong isang pamilya sa driveway. Tiningnan nila at nakumpirmang may 4 na nakakatakot na mukhang tao sa labas na magkahawak kamay.
Agad na nataranta si Adelaide at tumawag sa 911 habang si Gabe ay lumabas para sabihin sa mga estranghero na umalis sa kanyang ari-arian. Wala sa kanila ang nag-react kaya bumalik si Gabe sa loob at sinabi sa kanya ni Adelaide na darating ang mga pulis sa loob ng 14 na minuto. Dahil sa ayaw niyang maghintay ng ganoon katagal, kumuha si Gabe ng bat at muling lumabas ng bahay upang takutin ang mga estranghero. Biglang nagtago ang dalawang maliliit na figura at ang pinakamatangkad ay nagsimulang lumapit kay Gabe, na nagpanik at nagmamadaling pumasok. Tumakbo si Zora upang magtago sa itaas at napansin ng isa sa mga estranghero na umakyat sa isang puno, habang ang isa naman ay pumunta sa bintana upang titigan si Jason. Inilapit ni Adelaide ang kanyang mga anak at si Gabe ay nakatayo sa may pasukan, naririnig ang malaking estranghero na kumakatok sa pinto. Sa sandaling iyon ay huminto ang pagkatok at ang estranghero ay nagsimulang sumipol habang hinahanap niya ang ekstrang susi sa ilalim ng isang pekeng bato. Kapag sinubukan niyang buksan ang pinto, tumulak si Gabe pabalik upang hindi siya makalabas, para lamang maabot ng estranghero ang loob at nakuha ang bat. Hinampas niya si Gabe nito para mapabagsak siya at bumukas ang pinto para ipakita si Abraham, na kamukhang kamukha ni Gabe. Ang iba pang mga estranghero ay nakapasok sa pamamagitan ng pagbasag ng mga bintana at ang pamilya ay nagulat nang mapansin na ang mga taong ito ay eksaktong kopya nila. Ang pinagkaiba lang ay lahat sila ay nakasuot ng pulang jumpsuit at may dalang gunting. Binuksan ng mga doppelganger ang fireplace at mukhang nakikipag-usap lamang sa mga ungol maliban sa kopya ni Adelaide na si Red, na nagsasalita sa isang garalgal na boses. Nagsimula siyang magkwento ng isang batang babae na may anino, na nagpapaliwanag na sila ay pinagsama. Nang kumain ang batang babae ay binigyan siya ng masarap na pagkain, ngunit ang anino ay kailangang manghuli at kumain ng hilaw na kuneho. Sa Pasko, ang batang babae ay makakakuha ng magagandang laruan, ngunit ang anino ay may mga lumang bagay na makakasakit sa kanyang mga kamay. Isang araw nakilala ng dalaga ang isang prinsipe at umibig, ngunit nakilala ng anino si Abraham. Hindi mahalaga kung mahal ng anino si Abraham o hindi, dahil nakatali siya sa prinsipe ng dalaga, kailangan din siyang pakasalan ng anino. Nang magkaroon ng magandang anak ang babae, ang anino ay nagsilang ng isang maliit na halimaw. Pagkatapos ang batang babae ay nagkaroon ng kanyang pangalawang anak at binuksan ng mga doktor ang kanyang tiyan, ngunit ang anino ay kailangang gawin ito ng mag-isa. Talagang kinasusuklaman ng anino ang dalaga hanggang sa isang araw ay napagtanto ng anino na siya ay sinusubok ng Diyos. Nang matapos ni Red ang kanyang kwento, isang takot na si Gabe ang nag-alok ng pera at materyal na bagay para umalis sila, ngunit tinanggihan niya. Tinanong niya kung sino sila at ang sagot ni Red ay, kami ay mga Amerikano. Pagkatapos ay pinapusasan niya si Adelaide sa mesa, na nagbabantang sasaktan ng mga bata kung hindi siya susunod. Kapag tapos na iyon, kinuha ni Abraham ang salamin ni Gabe at sinimulang hilahin siya palabas ng bahay, hinahampas siya kapag sinubukan niyang ipagtanggol ang sarili. Nang nasa labas na sila ay sinuntok ni Abraham si Gabe para patumbahin siya. Sa loob, sinabihan ni Red si Zora na tumakbo habang sinisimulan siyang habulin ng kanyang doppelganger na si Umbre. Ang huling kopya na pinangalan ng Pluto ay nag-aalok ng kanyang kamay kay Jason at magkasama silang pumunta sa aparador, kung saan pinilit ni Pluto si Jason na isuot ang kanyang laruang maskara habang ginagaya niya ang lahat ng kanyang mga galaw. Nang pareho nilang tinanggal ang kanilang mga maskara, ipinakita ni Pluto ang isang sunog na mukha. Isinuot muli ng mga bata ang mga maskara at kinamayan ni Pluto si Jason, humihingi ng kanyang magic trick. Inabala siya ni Jason dito bago tumalon palabas ng aparador at isinara ito upang iwanang nakalock si Pluto sa loob. Sa daan, si Zora ay patuloy na tumatakbo, ngunit lumitaw si Umbre sa kanyang harapan. Sinubukan ni Zora na magtago sa likod ng isang kotse at sinundan ni Umbre ang kanyang mga hakbang sa tapat hanggang sa bigla siyang mawala. Isang takot na Zora ang sumusuri sa ilalim ng kotse at wala siyang nakita, kaya tumingala siya at nakita si Umbre sa ibabaw ng sasakyan. Sa sandaling iyon ay lumabas ang may-ari ng kotse upang magreklamo, kaya sinamantala ni Zora ang pagkakataong tumakas habang pinapatay ni Umbre ang lalaki gamit ang gunting. Samantala, nagising si Gabe sa loob ng isang bag at binutasan ang plastik upang matuklasan na dinala siya ni Abraham sa isang bangka. Biglang huminto ang makina at nagsimulang magalit si Abraham habang sumisigaw ng mga ungol sa mga tao sa bahay. Habang siya ay abala, lumabas si Gabe sa bag at hinampas siya ng bat,
dahilan upang mahulog siya sa tubig. Sa sandaling iyon ang makina ay nagsimulang umandar muli at ang bangka ay gumalaw, na inihulog din si Gabe sa tubig. Matapos maglibot ng ilang minuto ay huminto muli ang makina at ginamit ni Gabe ang pagkakataong makabalik sa bangka. Gayunpaman, habang umaakyat pa rin siya, lumitaw si Abraham sa kanyang likuran at sinubukan siyang saksakin ng gunting. Pagkatapos ng ilang pakikibaka, nagpasya si Gabe na i-headbutt ang makina upang i-activate ito, at agad na pinatay ng makina si Abraham. Sa bahay, tinanong ni Adelaide kung ano ang gusto nila. Sinabi ni Red na gusto nilang maglaan ng oras dahil matagal na nilang hinihintay ang araw na ito. Tinatawag nila ang kaganapang ito na The Untethering. Itinulak ni Red ang ulo ni Adelaide sa mesa, nabasag ang baso, ngunit bumitaw siya nang marinig niyang umiiyak si Pluto. Pinuntahan ni Red ang kanyang anak at nagsimulang bumalik, huminto lamang nang makita niya ang kahon na naglalaman ng mga gamit ni Adelaide noong bata pa siya. Tinitigan niya ang kuneho bago pinutol ang ulo nito. Sa sala, sinubukan ni Adelaide na tanggalin ang mga posas ngunit hindi nagtagumpay. Pagkatapos ay iniunat niya ang kanyang mga binti upang kumuha ng fire poker at ginamit ito para masira ang mesa, sa wakas ay napalaya ang sarili. Pinapanatili ang poker bilang sandata, nilibat ni Adelaide ang bahay at nahanap si Jason. Susundan sila ni Pluto kaya sinimulan ni Adelaide na itulak ang mga kasangkapan upang harangan ang kanyang daan. Pagkatapos ay tumakbo sila ni Jason sa labas kung saan sila muling nagkita ni Zora. Magkasama silang tumakbo sa pier at sumakay sa bangka kasama si Gabe, na inilayo ang kanyang pamilya habang nanunood ang mga doppelganger mula sa malayo. Samantala, sa tingin ni Kitty ay may narinig siya sa labas ng kanyang bahay at pinapunta ang kanyang asawang si Josh upang mag-imbestiga. Sinabi ni Josh na nakakita siya ng isang tao para lamang ibunyag na nagbibiro lang siya. Nang lumabas ang kanilang kambal na anak na babae upang magtanong kung ano ang nangyayari, isa pang hanay ng mga doppelganger ang lumitaw. Magkatugma ang kanilang mga mukha sa pamilya ni Kitty, nakasuot sila ng pulang jumpsuit at hindi makapagsalita. Mayroon din silang gunting na ginagamit nila para patayin ang buong pamilya. Sa sandaling iyon ang pamilya ni Adelaide ay kumakatok sa pinto. Nang buksan ng pekeng Josh, napansin ni Adelaide ang jumpsuit at ang dugo kaya hinampas siya ng poker sa ulo. Si Josh ay hindi natinag at hinawakan ang kanyang braso at ang ibang mga doppelganger ay kinaladkad si Adelaide papasok. Pagkatapos ay sinundan ni Josh si Gabe, na nagsimulang tumakbo habang ang kanyang mga anak ay pumasok sa bahay. Matapos makuha ni Zora ang isang golf club, nakita ng magkapatid ang mga bangkay sa sahig. Naririnig nila ang hiyawan na nagmumula sa itaas, kaya kumuha si Jason ng mabigat na dekorasyon at nagsimulang umakyat ang dalawa sa itaas kung saan nahanap nila ang patay na kambal. Ang isa sa mga peking babae ay gumagawa ng isang grupo ng mga handsprings at hinarangan ang daan ng magkapatid, ngunit si Zora ay hinampas siya ng golf club at siya ay bumagsak sa ground floor, na ikinamatay niya. Lumitaw ang isang kapatid na babae sa likod niya at sinimulan siyang labanan ni Zora. Hinampas siya ng club ng ilang beses hanggang sa siya ay bumagsak. Ngayon ay maaari na siyang bugbugin ni Zora hanggang sa mamatay din ito. Sa kwarto, nakaposa si Adelaide sa kama habang naglalagay ng makeup ang peking Kitty. Binantaan ni Kitty si Adelaide gamit ang gunting ngunit umalis ito sa huling segundo. Pagkatapos ay tumingin siya sa salamin upang gawin ito sa kanyang sarili. Sa pier, si Gabe ay nagtatago sa loob ng isang bangka. Nang hinanap siya ng peking Josh, binaril ni Gabe ang mukha niya para patayin siya. Sumilip si Kitty sa bintana nang marinig ang putok at ginalaw ang bibig nito na parang sumisigaw at pagkatapos ay tumatawa, ngunit walang lumalabas na ingay. Dumating si Zora at sinubukan siyang atakihin ng may pagtataka, ngunit tumalikod si Kitty at itinulak siya sa kama. Nang sasaksakin na siya ni Kitty ng gunting, hinampas siya ni Jason mula sa likuran para mapabagsak siya. Pagkatapos, muling nagsama-sama ang buong pamilya sa sala at sinubukan ni Adelaide na tumawag ng pulis, ngunit walang sumasagot. Binuksan nila ang TV at nalaman ng balita na ang mga doppelganger na nakasuot ng pulang jumpsuit ay lumalabas sa buong bansa para patayin ang taong may katugmang mukha gamit ang gunting. Sinasabi ng ilang tao na lumabas sila sa mga imburnal. Ngayon ang mga doppelganger ay magkahawak kamay sa kalye, na bumubuo ng isang hanay ng tao.
Sa tingin ni Gabe ay ligtas na sila dito sa bahay ni Kitty ngunit nakipagtalo sa kanya si Adelaide hanggang sa makumbinsi siya nito na mas mabuting umalis ng bansa. Ang mga bata at si Gabe ay lumabas habang hinahanap ni Adelaide ang susi ng kotse, ngunit may napansin siyang kakaiba sa silid. Nagmamadali siyang kumuha ng kawali at tumalikod sa oras na tamaan si Kitty. Pagkatapos ay nagsimulang mag-away ang mga babae at nakahanap si Adelaide ng ilang gunting sa sahig, kaya ginamit niya ang mga ito para saksakin si Kitty at patayin siya ng tuluyan. Kasabay nito, pumasok si Jason sa loob na hinahanap ang kanyang ina at pinapanood itong pinatay si Kitty. Pagkatapos, nagmamadali silang lumabas at sumakay ang buong pamilya sa kotse at nakita si Umbre sa gitna ng kalsada. Pinaandar ni Zora ang sasakyan para masagasaan siya, ngunit tumalon si Umbre at dumapo sa ibabaw nito. Sinimulan niyang hampasin ang mga bintana gamit ang gunting, kaya binilisan ni Zora sandali at pagkatapos ay biglang itinigil ang sasakyan, pinalipad si Umbre sa kakahuyan. Pumunta si Adelaide upang tingnan kung siya ay patay na, ngunit natagpuan niya si Umbre na nakadikit sa ilang mga sanga ngunit buhay pa rin. Ang mukha ay nagpapaalala sa kanya ng labis kay Zora, kaya bumalik si Adelaide sa kanyang pamilya at iniwan si Umbre upang mamatay ng dahan-dahang mag-isa. Sa umaga, ang pamilya ay nakarating sa bayan at natagpuan ang kanilang orihinal na kotse na nasusunog na nakatayo si Pluto sa malapit. Lumapit sa kanya si Adelaide nang may kahinahunan, ngunit napagtanto ni Jason na ito ay isang bitag at ang pamilya ay agad na umalis sa kotse. Mayroong isang linya ng gasolina na papunta sa sasakyan at naghahanda si Pluto na sunugin ito. Gayunpaman, naaalala ni Jason ang mga paggalaw ng panggagaya at nagsimulang maglakad pabalik upang pilitin si Pluto na gawin din ito. Habang si Pluto ay napunta sa apoy ng nasusunog na kotse, ginamit ni Red ang pagkakataong kidnapin si Jason. Desperado silang hinanap ni Adelaide at narating ang beach, kung saan mas maraming doppelganger ang magkahawak kamay. Pumasok siya sa Mirror Funhouse at winasak ang kwago na ikinatakot niya noong bata pa siya. Pagkatapos ay nakahanap siya ng pinto sa likod at binuksan ito, na nagpapahintulot sa isang kuneho na makatakas. Dumaan si Adelaide sa isang machinery room at bumaba. Matapos dumaan sa ilang pinto, sumakay siya sa isang escalator na magdadala sa kanya sa isang underground tunnel na puno ng mga kuneho. Mayroong 12-dosenang mga pinto sa ibaba at isa-isang sinusuri ni Adelaide hanggang sa makita niya si Red na nagdodrawing ng mga taong magkahawak kamay sa isang board sa isang silid-aralan na puno ng mga kulungan. Ipinaliwanag ni Red na mga tao ang nagtayo ng lugar na ito at nakagawa sila ng mga kopya ng mga katawan, ngunit hindi ng kanilang mga kaluluwa. Mayroon lamang isang kaluluwa na pinagsaluhan ng dalawa. Ang mga kopyang ito ay ang nakatether at ginamit upang kontrolin ang mga nasa itaas tulad ng mga puppet. Sa kalaunan, ang tethered ay inabandona at sila ay nabaliw dito na sinusubukang mabuhay habang kumakain lamang ng mga kuneho. Gayunpaman, iba si Red kaya nang dumating si Adelaide sa karnabal, umalis si Red sa lagusan upang aliwin siya. Sa mga sumunod na taon nang magsimulang magpraktis ng ballet si Adelaide, kinuha ni Red ang inspirasyon mula sa pagsasayaw upang makahanap ng pananampalataya sa kanyang buhay. Nagsimula siyang gumawa ng plano upang ang lahat ng mga tethered na tao ay magkaroon din ng oras sa ibabaw. Gamit ang mga galaw ng ballet, gumalaw si Red sa silid at itinigil ang mesa na itinulak ni Adelaide pagkatapos ay sinaksak ang kanyang kamay gamit ang gunting at sinampal siya, na naging dahilan upang malaglag ang poker. Sinipa ito ni Red at sinubukang saksakin ang ulo ni Adelaide, ngunit siya ay lumaban kaya itinapon siya ni Red sa lupa. Muling kinuha ni Adelaide ang poker at inatake si Red, na madaling hinarangan at sinipa siya bago lumabas ng silid-aralan. Sinundan siya ng isang desperadong Adelaide sa tunnel at patuloy na sinusubukang tamaan siya, ngunit madaling iniiwasan ni Red ang lahat ng kanyang mga pag-atake habang paminsan-minsan ay nilalaslas siya ng gunting. Sa kalaunan, sinaksak ni Red si Adelaide sa tiyan at nawala sa isa pang silid. Pumasok din si Adelaide sa silid at sinubukan siyang sorpresahin ni Red mula sa likuran, ngunit sakto namang lumingon si Adelaide at sinaksak siya ng poker. Malalim ang pagtusok niya ngunit buhay pa rin si Red at sumipol pa nga, kaya nilagay ni Adelaide ang kanyang mga pusa sa bek ni Red para makatigil ito at tuluyang mamatay siya. Pagkatapos, kinuha ni Adelaide ang mga susi ni Red at nahanap si Jason sa isang locker. Umalis sila sa lagusan at muling nagsama-sama ang kanilang pamilya upang makatakas gamit ang isang ambulansya.
Habang nagmamaneho si Adelaide, sinimulan niyang alalahanin ang insidente ng detalyado. Ito ay lumabas na ang peking Adelaide na bata ay sinakal ang tunay na Adelaide, pagkatapos ay dinala siya sa tunnel upang pasasan siya sa kama. Matapos kunin ang damit ng tunay na Adelaide, lumabas ang doppelganger at kinuha ang buhay ni Adelaide. Ito ang dahilan kung bakit hindi siya nakapagsalita pagkatapos ng insidente at kinailangan niyang matutong muli, at kung bakit si Red ang tanging doppelganger na nagsasalita. Ang isang maingat na Jason ay tumingin sa kanyang ina na may pagdududa ngunit si Adelaide ay ngumiti lamang. Samantala ang lahat ng mga doppelganger sa buong bansa ay magkahawak kamay sa isang malaking linya. Mag-subscribe ka na para updated ka sa susunod natin mga video, at mag-iwan ng like para matulungan ang aking channel. Salamat sa panonood.